aking isi-share sa inyo ay pinamagatan kong, bakit ka narito? Tanungin mo sa katabi mo, bakit ka narito? Ayan. Ano ang dahilan bakit ka narito? Hallelujah. Manalangin muna tayo. Amang banal, salamat po sa iyong presensya. We really appreciate your very presence, Lord. You are so truthful to your word when you said, Lord, when 2 or 3 are gathered together in your name, there you are in the midst of them. At pinatunayan mo sa umagang ito na ang presensya mo ay naririto. Tuwan-tuwa kami, Panginoon, sa iyong presensya at blessed na blessed din po kami, Panginoon, na ikaw ay tunay naming Ama, na niyayakap mo kami every time we praise and worship you. Nagpupuri at nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa aming mga kapatiran na nakita namin ngayon. At Lord, punuin mo ang aming puso ng iyong pagmamahal, patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin. Gamitin mo lamang yung aking boses na instrumento, pero mangusap ka, Lord, sa bawat isa. Let you be personal, Lord, to speak to each and everyone para ihatid mo po ang mensaheng nais mong ihatid sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, and in Jesus' name, I rebuke the works of darkness, I rebuke the spirit of sleepiness and all the hindering spirits in the name of Jesus. I command you to get out of this place so that we can have concentration on the Word of God. We thank you, Lord, and we just commit everything into your care. For in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God. Alam nyo ba, pag marami ka ng lingwaheng nalalaman, minsan nalilito ka. Hindi mo alam kung ano sasabihin mo. Kaya kung minsan naiiba ang pronunciation. So, praise God. Pagpapasensya nyo lang ako pag medyo naiba na yung pronunciation ko o kaya nalito na ako kung ano sasabihin ko. Basta't ang importante, yung word ng Lord, yung message ng Lord natin ngayon ay mag-grasp ng bawat isa. Amen? Okay, so, alam nyo ba ang purpose kung bakit kayo narito sa mundong ito? Bakit ba tayo ipinanganak sa kanya-kanya nating pamilya? Alam nyo ba kung bakit ganito ang buhay natin sa mundo? Ang buhay ba natin ay yun bang ipinanganak lang tayo, tapos kumain, matulog, maglaro, mga bata naglalaro, no? Tapos mag-aral. Pagkatapos mag-aral, mag-aasawa. Makinig ha mga kabataan, mag-aral, magtapos mo na mag-aral bago mag-asawa. Huwag mo na mag-asawa nang hindi nakatapos o walang trabaho, mahirap. Pagkatapos na nag-asawa na, magkaanak. Pagkatapos magkaanak, paaaralin ng mga anak. At pag natapos na yung mga anak sa pag-aaral, medyo relax na. Okay, ma-relax-relax na tayo, magliwaliw na tayo, punta tayo dito, punta tayo doon. Yung iba, mag-diversion man tayo. Maglaro tayo ng tungits, ng mahjong, ng kung ano-ano dyan. At pagkatapos tumanda, ano ang kasunod? Mamatay. Lahat tayo mamamatay. Amen? Walang nababato dito sa mundong ito. Nakahanda na ba kayo harapin ang kamatayan? Dapat araw-araw handa tayong harapin ang kamatayan. Bata man tayo o matanda, dapat lagi tayong nakahanda. Yung buhay ba natin ay kagaya lang ng sinasabi sa Bibliang, eat, drink, and be merry, for tomorrow you die. Ganun lang ba? Alam niyo mga kapatid, kapag yung ating buhay ay ganun lang, tapos namatay tayo, alam niyo walang kwenta yung ating buhay, yung ating kamatayan sa paningin ng Panginoon. Bakit? Naging makasarili tayo. Hindi natin tinupad yung layunin ng Diyos kung bakit na tayo nilikha sa mundong ito. Alam niyo ba na may layunin ang Diyos, may purpose ang Diyos, bakit tayo binuhay sa mundong ito? Bakit tayo ipinanganak? May layunin ang Diyos. Alam niyo ba kung anong layunin ng Diyos sa buhay niyo? Tanong niyo sa kapatid niyo, alam mo ba? Alam mo ba? Hallelujah. Kailangan malaman natin yon. Kung ano ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Dapat ay alam natin yon. At kailangan ding ma-realize natin na ang ating buhay ay hindi natin pag-aari. Pinahiram lang ito ng Diyos. Alam niyo ba yon? Pinahiram lang to. Hindi natin pag-aari. Ang Diyos ang nagmamay-ari sa atin at 2 beses pa niya tayong inangkin. Bakit? Alam niyo ba nung nilikha tayo ng Diyos, nilikha niya tayo para maging kasama niya.
para maging kanya. Pero anong ginawa ng tao? Sumuway sa Diyos, kaya nawalay siya sa Diyos at naging alipin siya ni Satanas. Nung naging alipin ni Satanas ang tao, anong ginawa ng Diyos? Pinadala pa rin si Jesus para tubusin. Kaya 2 beses tayo na naging kanya. Nilikha na tayo para kanya, pero tumalikod tayo, kinuha pa rin uli niya tayo sa pamamagitan ni Kristo. Kaya karapat dapat lang na ialay natin ang buhay na ito sa kanya. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ialay mo ang sarili mo sa Panginoon. Huwag kang makasarili. Hallelujah. Praise the Lord. So, nanikhaan ng Diyos ang tao sapagkat mayroon siyang layunin sa bawat isa sa atin. May purpose ang Diyos. At kailangang maisakatuparan yung purpose na yon habang tayo ay nabubuhay. Kasi pag namatay tayo, wala na. Kaya nga sabi ni Miles Monroe, ang pinakamayaman daw na lugar sa buong mundo, alam niyo kung saan? Sa sementeryo daw. Bakit sa sementeryo? Marami daw ng mga taong maraming potential, maraming magandang mangyayari sa buhay niya na hindi na isakatuparan, namatay na lang. Kaya sana sabihin mo, huwag kang mamatay na hindi mo isinakatuparan ang layunin ng Diyos. Kasi sayang na sayang. So kinakailangan nating alamin ang kalooban ng Diyos, ang purpose ng Diyos sa ating buhay at tuparin. Kasi nilikha tayo ng Diyos dahil mayroon siyang layunin sa atin. Mayroon ako isang halimbawa para malaman natin kung ano ang feeling mo kapag kayong nilikha mo o yung ginawa mo ay hindi na-serve ang purpose. Halimbawa, naggawa ka ng isang bangko. Si Brother Fred, magaling magawa yan eh. Gumawa ka ng magandang bangko. Iniisip mo, itong bangko na to, uupo ako dito. O kaya tutuntungan ko to pag umaakyat ako ng mataas. Tapos yung gagamitin mo na yung bangko, sabi ng bangko, huwag mo kong gagamitin. Ayaw ko. Ayaw magpagamit ng bangko. Anong gagawin mo doon sa bangko? Dahil ayaw mong magamit. Di ba, maiinis ka mo, ihagis mo yan hanggang mawasak. Wala ka namang kwenta. Wala ka na. Ganun. Ano lang yun, pinahalin tulad lang natin kasi hindi naman nagsasalita yung bangko. Pero kung sakali man na nagsasalita ang bangko at ayaw magpagamit sa'yo, tatapon mo. Kagaya ng ballpen. Pag bumili ka ng ballpen at isusulat mo, tapos ayaw sumulat, tatapon mo. So anong feeling na Lord, na nilikha ka niya, may napakaganda siyang plano para sa'yo, pero ayaw mo. Sige nga, mag-isip kayo kung anong gagawin ni Lord. Matutuwa kaya si Lord? Ala, baka tayo mapalo. Gusto niyo bang mapalo? Ayaw. Kaya dahil ayaw nating mapalo, kinakailangang sumunod tayo. Hallelujah. Nakakalungkot lang, no, na kahit sa mga Christian churches, maraming mga Kristiyano na hindi talaga sinusunod ang kalooban ng Diyos. At nasa mga huling araw na tayo, grabe yung atake ng dyablo para tayo ay pabagsakin. Kaya kailangan mag-ingat tayo. Alam nyo ba na maraming mga Kristiyano, may mga pastor, mga pari, mga bishop na pupunta sa hell? Alam nyo ba yon? Kaya hindi tayo makasiguro porque pastor tayo, porque tayo umaattend ng church linggo-linggo, ay pupunta tayo sa heaven. Hindi tayo makakasure. Bakit? Ano sabi sa Mateo chapter 7, verse 21 hanggang 23? Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kundi yaon lamang na sumusunod sa aking mga utos. Ayan, maliwanag na maliwanag. At sabi ng Panginoon, sa pagdating ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi ba? Nangaral kami sa iyong pangalan, nagpalayas ng mga demonyo, gumawa ng mga himala, pero anong sabi ng Panginoon? Hindi kita nakikilala. Lumayo ka sa akin, ikaw na gumagawa ng kasamaan. Kaya pag Kristiyano na tayo, we are professing that we are Christians, hindi lamang sa bibig ang ating pagiging Kristiyano, hindi sa nguso, kundi sa puso. Sabihin mo, huwag kang maging Kristiyano sa nguso. Tingnan ko yung mga nguso nyo. Dapat nasa puso. Na hindi lang sinasabing Christian ako,
kundi talagang galing sa loob. Talagang totoong Kristiyano tayo. Kinakailangan talagang magkaroon tayo ng pagbabago. Kailangan talaga na makita ang kapangyarihan ni Kristo, ang liwanag ni Kristo sa ating mga buhay. Ngayon, ano ang dapat nating gawin? Dahil ganito pala ang sitwasyon sa mundong ito. Una nga, sabi ko, alamin natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay at sundin. Ngayon, tingnan natin yung history ng tao. Alam niyo ba nang nilikha ng Diyos ang tao? Sabi ko nga, para makapiling niya at gawin niyang tagapamahala sa kanyang mga nilikha, sa isda, mga ibon, mga hayop. Iyon ang kalooban ng Diyos sa tao. Subalit, ang Diyos ay tunay na nagmamahal. Hindi niya pinipilit ang tao na mahalin mo ko. Ang ginawa ng Diyos, binigyan niya ng sariling pagpili, kalayaan ng sariling pagpili ang tao. Freedom of choice. Sabihin mo sa kapatid mo, may freedom of choice ka. Yan. May freedom of choice tayo. Pwede tayo mamili, walang sapilitan, ha? Walang pinipilit, o magsimba ka, maging Kristiyano, wala. Freedom of choice yan. Ngayon, tinest ng Lord yung kanilang loyalty kung susunod ka sa Kanya sa pamamagitan ng utos. Doon sa Genesis chapter 2 verse 17. Anong sabi ng Panginoon? Lahat ng mga bungang kahoy dito pwede yung kain. Maliban sa bungang kahoy sa gitna ng paraiso, the tree of the knowledge of good and evil. Bawal kainin yon kasi the moment you eat thereof, you shall surely die. Yun ang sabi ng Panginoon. Anong ginawa ng tao? Sumunod ba sa Diyos? Hindi. Kasi si Eva, lapit ng lapit sa tukso. Kasi kung hindi siya pumunta doon sa kahoy na pinagbabawal, alam niyo yan ang naman natin kay Eva at kay Adan eh. Kung saan yung pinagbabawal, iyon yung nagiging curious ka. Kaya naalala ko nung bata ako, nanay ko kasi mahilig yung mag-cutics. Oy, huwag niyong pakikilaman yung cutics ko ha. Ay, pag alis ng nanay ko, hala, cutics ako ng cutics. Kung hindi niya sana sinabi, hindi ako na-curious. Meron kayong ganyan, na tendency. So, yan, sabi ni si Eva, lumapit doon sa punong kahoy at nandun yung ahas at tinukso siya ng ahas. So, ang nangyari, sa halip na ang paniwalaan ni Eva at ni Adan ay ang salita ng Diyos, sino ang pinaniwalaan nila at sinunod? Yung dyablo na pumasok doon sa ahas. Sabihin mo sa kapatid ko, "Uy, beware of snake." Beware of snakes. Yung mga ahas dyan, ha? Baka may mga ahas pa dyan. Beware. So, huwag tayong makipag-usap sa ahas. Kasi, ititempt ka lang yan eh, at magkakasala ka. Subalit, napakabuti ng Diyos, na kahit ang tao ay nag-disobey, ano ang ginawa ng Diyos? Minahal pa rin niya ang tao. At alam niyo ba kung anong bunga ng pagsuway ng tao? Nung sumuway ang tao. Kasi ang ganda-ganda sana ng layunin ng Diyos nung nilikha ng tao. Walang kamatayan, walang kahirapan, walang sakit, walang broken-hearted. Puro kasiyahan. Sayang, ba't ganon ang takbo ng mundo, Pero ganon talaga, kaya kailangan tanggapin na natin. Ngayon, sabi doon sa Romans 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Ayun ang resulta ng pagsuway ng tao. Pumasok ang kasalanan at dahil sa kasalanan, dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil lahat ay nagkasala. So, ang bunga ng pagkakasala ng tao, ng rebelliousness ng tao ay kasalanan. Ano naman ang bunga ng kasalanan? Kamatayan. Di ba sabi sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. So, kailangan ay maliwanag sa atin ito. At dahil ang taong nilikha ng Diyos, mayroon tayong espiritu, kaluluwa at katawan. Yung espiritu, parte ng buhay natin kung saan nakikipag-ugnay ang Diyos. Yung kaluluwa, yung ating seat of emotion, yung ating will, and ating pag-iisip, yung ating mind, Yung katawan, yung 5 senses. Yun ang paglikha ng tao, ng Diyos. At dapat sana, yung spirit ang nagiging leader. Yun ang nangunguna dapat.
Pero nung namatay ang tao, namatay din ang nung magkasala ang tao, namatay ang kanyang spirit. Sabi ng Lord kasi doon sa Genesis chapter 2 verse 17, the moment you eat the fruit thereof, you will surely die. So ang namatay kaagad doon yung spirit ng tao. Kasi sa chapter 5 pa sila namatay. Si Adan namatay ng physically. So dalawa ang naging kamatayan, spiritual at saka physical death. Kaya yun ang rason kung bakit ang tao ay sinusunod ang pita ng laman. Kasi patay ng espiritu eh. So ang nangunguna, yung kaluluwa at kaibigan niyang flesh. At si Satan, doon siya yun ang madali niyang maakit ay yung flesh. Kasi sabi ni Eva, sabi kasi ni Satanas, hindi naman talaga kayo mamamatay eh. Instead, magiging marunong kayo, malalaman mo yung mabuti at masama. So talagang nandoon sa yun eh, sa emosyon, ay ba, magaling yatang maging marunong ako. Parang ang sarap naman ng prutas na ito, siguro, sabi niya, parang hitik na hit, parang ang sarap kagatin. Parang, kung baga yung piniplease yung senses, yung flesh. So yun ang nangyari sa tao. Kaya ang tao ay alipin ng kasalanan. Alam mong masama, pero hindi mo kayang iwanan o talikuran. Mayroon nga nung kanta na, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Ngayon ba, ganun pa rin ba kayo? Na gusto niyong bumait, hindi niyo pa rin magagawa? Hindi totoo yun. Amen? Sabihin mo sa kapatid mo, hindi totoo yun. Kaya mong bumait. Kasi yung kinanta natin kanina, ano sabi doon? I can do all things because God strengthens me. Binibigyan tayo ng lakas ng Panginoon. Kaya hindi na tayo dapat makamundo. Hindi na dapat tayo paaalipin pa. Kasi ito ang taktika ng kalaban. Na kung ano yung masama, yung hindi mabuti, yun ang masarap gawin. Kaya kahit ang tao, alam niya na masamang mangalunya, masamang maglasing, masamang manigarilyo, masamang magsinungaling, masama yung mga homosexuality, pero yun pa rin ang ginagawa nila. Bakit? Alipin. Tanungin mo kapatid mo, alipin ka pa ba? Anong sagot nyo? Hindi, ako'y malaya na. Sige nga, tingin kayo, eye to eye. Ako'y malaya na. Yung totoo ha, ako'y malaya na. Amen. Kasi nag-aaway yung spirit at saka yung flesh. Hindi yan magkakasundo. Sabi sa Galatians 5:17, sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng espiritu. At ang kalooban ng espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi ninyo magagawa ang nais ninyong gawin. So, kailangan natin ang Panginoon. And because of that, man lost his dominion. Nawala yung kanyang kapamahalaan. Yung kapangyarihan ng tao nawala, na binigay sa kanya ng Diyos. Kasi sabi doon, malalaman natin ito sa Luke chapter 4 verse 6, nung tinempt ni Satan si Jesus, nung pinakita sa kanya yung buong siyudad, sabi niya, lahat ng ito, ang kayamanan niyan, ang karyang niya, akin yan. May nagbigay sa akin yan. At pwede kong ibigay kahit kanino. Hindi kinontest ni Jesus yun kasi alam ni Jesus Christ na when man fall, yung dominion ng tao, nakuha ni Satan. Kaya sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, the God of this world, who is Satan, he has blinded the minds of the people. So sino ang Diyos ng mundong ito? Sino? Si Jesus ba? Hindi, si Satanas. Kasi kung si Jesus ang namamahala sa mundong ito, if He is the God of this world, hindi ganito kagulo, hindi ganito kasama ang mga tao. It was Satan who became the God of this world. Kaya grabe ngayon, kahit sa ating bansa lang, yung SOGI bill na yon na tinututulan natin, ginagapang na naman ngayon sa mga munisipyo. Kaya manalangin tayo ng husto. Kasi grabe ang dyablo. Huwag tayong padadaya. At sabi doon sa Romans 6:16, hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito. Ayan. Kung sino daw yung ating sinusunod, ay nagiging alipin tayo. So ano ang mga sinusunod natin? Mabuti ba o masama? Kung mabuti ang ating sinusunod,
nagiging alipin tayo ng mabuti. Pero kung masama ang ating sinusunod, alipin tayo ng masama. Sabing gano'n dito, maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hantong sa katwiran. Praise the Lord. Kaya magpasakop tayo sa mabuti para hahantong sa katwiran. Kasi pag nagpasakop tayo sa masama, hahantog sa kamatayan. Ngayon, nakita natin ang estado natin, tayo mga tao. Ano naman ang remedyo ng Diyos? Alam nyo ba nung nagkasala ang tao, hindi pa rin nagbago ang pag-ibig ng Diyos. Napakabuti ng Diyos, ano? Kaya nga, nakakatuwa doon sa prodigal son. Naalala niyo yung story ng prodigal son? Lahat ba alam niyo yung story ng prodigal son? Yung prodigal son, yung nagkasala siya at lahat, inilustay niya yung mga pag-aari na nakuha niya sa kanyang ama at pagkatapos nung walang-wala na siya, saka siya babalik. Di ba? Kung tayo yun, bumalik ka pa. Pagkatapos mong lustayin, bumalik ka pa. Lumayas ka na nga. Di ba? Yung tendency natin gano'n. Kaya nga, hindi inalaw ng Lord na yung panganay, yung kapatid niyang panganay yung naunang sumalubong eh. Kasi kung panganay ang sumalubong, hindi na nakabalik yung prodigal son. Kaya gwardyado talaga ng ama, yung ama talaga nagbabantay para i-welcome niya yung kanyang prodigal son. So ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbago kahit nagkasala ang tao. Anong ginawa ng Diyos? Doon mismo sa Genesis chapter 3 verse 21. Kasi di ba nung nagkasala ang tao, nabuksan ng kanilang isipan, ang kanilang mga spiritual eyes. At nakita nilang hubot-hubad sila. So anong ginawa nila? Nagtahi-tahi sila ng mga dahon ng fig tree at sinuot. Pero ang Diyos, ginawan pa rin sila ng magandang damit. Nagpatay pa rin ang Diyos ng hayop at yung balat ng hayop ang ginawang damit nila. Kahit nagkasala ang tao, yung pag-ibig ng Diyos ay gano'n na lang. Sana yung puso natin, kagaya ng Diyos. Na yung mga taong gumawa sa atin ng masakit, yung mga taong masasama, ay mahalin pa rin natin. Abutin pa rin natin sila. Alam niyo ba yung tendency natin, pag mayroon tayong mahal sa buhay, na tinaidor tayo, na sinaktan tayo, anong gusto natin gawin? Palayasin sila, mawala sila sa buhay natin. Ayaw natin. Pero alam nyo, ang puso ng Diyos, sabi ng Diyos, yakapin natin sila sa panalangin. Abutin natin sila. Huwag nating ibigay kay Satanas. Amen? Kasi kung hindi tayong mga Kristiyano, ang mag-save sa kanila, sino pa kaya? Kung hindi tayo ang mag-intindi sa kanila, sino pa kaya? Kaya abutin natin sila, kagaya ng pag-ibig ng Diyos. At lalo na nung pinadala ng Diyos Ama, si Jesucristo. Kanina nga, ni-recite na to ni Rain, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes on Him shall not perish, but have everlasting life. Nawa yung puso natin, kagaya ng puso ng Diyos, na talagang hahayo tayo, aakayin natin yung mga taong nasa kadiliman, dadalhin natin sila sa liwanag. Amen? And you know, Jesus has taken back the lost dominion that we have. Yung nawala nating kapamahalaan, binawi yun ng Panginoong Hesus kay Satanas at ibinibigay sa mga nananampalataya sa Kanya. Pero bago natin ma-enjoy yun, kinakailangan mo nang nagsisi tayo ng ating mga kasalanan. Alam niyo ba yung pagsisisi, it's not a one-time event. Kasi may nagkakasala tayo. Minsan may nakakalimutan pa tayong kasalanang i-confess. So, kailangan magsisi tayo. Ano ibig sabihin ng sisi? Talikuran. Hate to hate sin. Ano ba yung mga sin na gagawa ng mga Kristiyano? Aba, mga kabataan, beware ha. Baka naman, may nagpapalit ka ng boyfriend o nagpapalit ka ng girlfriend. Ay, hindi maganda yan. Kasalanan yan. Sinasaktan mo yung kapatid mo. Kailangan, nagsisinungaling. Ang dali-dali mo lang magsinungaling. Parang wala lang. O yung galit sa puso, hanggang ngayon, nandun pa rin. Ginawan mo ako ng ganito. Sabihin na natin, pinatawad na kita, pero hindi ka pa rin nagkakaroon ng magandang relasyon. Hindi yan totoong pinatawad mo. Ang totoong pinatawad mo ay nire-restore ang magandang relasyon. Kasi
Pag sinabi mong pinatawad, wala, erase na lahat. Pero hindi ka pa rin makamove on doon sa ginawa niya sa'yo. Hindi yan totoong pagpapatawad kasi masakit pa rin eh. Ang totoong pagpapatawad, maalaala mo yung ginawang masakit sa'yo, wala ng aray. Tanungin mo, may aray pa ba? Tanungin mo kapatid mo, may aray pa ba sa mga ginawa sa'yo? Dapat wala ng aray eh. Nagpatawad talaga tayo ng husto, yun ang ibig sabihin. Kinalimutan natin yung ginawa. Hindi na natin inaano sa Kanya ulit. Kaya kinakailangan natin magkaroon tayo ng pusong kagaya ng Panginoon. Kasi kung wala tayong kagaya ng puso ng Panginoon, hindi tayo maka-reach out. Amen? Alam nyo, buti na lang wala akong asawa. Nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Ako yung isa sa mga pinakamasayang walang asawa. Sabi kasi nila, para maging masaya ka daw, mag-asawa ka. Pero ako kahit walang asawa, masayang-masaya ako. At marami akong nakilalang mga may asawa na mas masaya pa ako kaysa sa kanila. Sa Milan, alam nyo, awang-awa ako sa mga may asawa doon. Nakasakay lang ako sa train, sa bus, sa tram. Kasi bigla na lang may mag-o-open sa akin, hagulgul na talaga ng iyak. Hindi ko man lang kakilala yun ha. Mag-o-open na kwento niya. Nagsisising ako, bakit dinala ko dito yung anak ko, sabi niya. Kasi nung nasa Pilipinas, yung anak niya, lumaki na wala siya. Matagal na siya sa Italia, nagkayod dito, kayod doon para buhayin ang pamilya niya. Ang asawa naman niya sa Pilipinas, nangabit ng iba. At yung anak niya, nagtampo. Nung pinilit niya dalhin sa Italy, pagdating sa Italy, nagrebelde. Talagang ginawa lahat ng hindi mabuti. At yung ina, kung sagot-sagutin, gano'n na lang. Kaya iyak ng iyak yung ina. Ang sakit, ano? Ang dami doong mga karamihan kasi ng mga babae, may asawa sa Pilipinas, may asawa rin doon. May mga lalaki din, may asawa sa Pilipinas, may asawa rin doon. Grabe ang ginagawa ng dyablo. We are being deceived. Nililinang kayo, kung baka sa ano ay, ano nga ba yung deceive sa Bisaya? Ha? Gindaya, sa Bisaya, dinaya rin ba yon pag Bisaya? Ginloko, no? Dinaya tayo ng dyablo. Pinapaliwala tayo sa mga bagay-bagay. Kaya ang nangyayari ay broken-hearted. Kaya sabi ko nga, nagpapasalamat ako at walang asawa kasi nga na-involve ako sa maraming mga counseling tungkol sa asawa. Malimit talaga yung natetempt akong, hiwalayan mo na yan. Nako, ganyan. Pag sa akin, pag may asawa akong gano'n, ay naku, hiwalay agad. Ganun ang tendency ko. Kasi ba't ako magsasuffer? Bakit kinakailangan maghirap ang kalooban ko? Alisin, hiwalayan. Parang ganun lang kadali, ano? Kasi hindi ko nga asawa. Hallelujah. Pero alam niyo, pag nagpipray ako sa Lord, hindi ganyan. Kasi, asawa mo yan, mahal mo yan, inagaw ng iba. Papayag ka, inagaw ni Satanas, ipaglaban mo sa panalangin. Kasi marami na ako mga testimony na narinig, narinig kasamahan ko na inabot siya ng 15 years, 20 years, nabawi din niya asawa niya sa kapapanalangin. Sabi ko, martir ka naman. Pero ano ang kalooban ng Diyos? What God has joined together, let no man put asunder. Meron din doon na nakausap ako na, yung asawa niya, may mga anak na sila, nabakla. Hala, ano ba yan? Grabe. Alam nyo, that is a deception from the enemy. Ngayon, dahil nabakla, ayaw ko na sa'yo, lumayas ka. Di ba? Gustuhin mo pa ba yan? O maraming mga chicks, ay ayaw mo na, naku, ano ba yan? Ba't ka magkukonsumisyon? Pero ano ang kalooban ng Diyos? Ano ang puso ng Diyos? Ipanalangin. I-warfare yan. Huwag mo hayaang agawin ni Satanas. Ama yan ang mga anak mo. Bakit mo ipamigay kay Satanas? Anak mo yan. Bakit mo ipamigay kay Satanas? Bakit tayo narito? Para papalakpak-palakpak lang, kakanta-kanta, sasayaw-sayaw, ganun lang ba? No, hindi yun ang dahilan. Bakit tayo narito? Si Jesus ay pumarito. Sabi niya, I came to destroy the works of the devil. And we have Christ in us, we came to destroy the works of the devil. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, nandito ka para wasakin ang gawain ng dyablo.
Kailangang wasakin natin ang gawain ng dyablo kasi malaking deception ang ginagawa ng dyablo. Dinaraya ng mga tao, pinapaniwalang sila ay homosexual. Dinadaya ng dyablo ang mga tao, sila ay masaya sa kabit nila. Dinadaya ng dyablo yan. Pag nabuksan na ang kaisipan yan, pag nabuksan na ang kanyang tunay na pagkatao kay Kristo, mahimasmasan yan. Babalik yan. Hallelujah. Kaya mga kapatid, may rason kung bakit tayo naririto sa mundong ito. Hindi lang para kumain, matulog, magpakasaya at pagkatapos mamatay. Hindi lang yon ang dahilan kung bakit narito tayo. Narito tayo para ang mundong itong magulong-magulo ay ayusin. Ang mga nasa kasalanan ay dalhin sa liwanag para sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba, nakakarinig din naman kayong maraming mga homosexuals na na-born again, na nagkaroon ng pagbabago? Amen? Kaya, kailangang agawin natin sila. Huwag natin silang pabayaan. Hallelujah. Kaya ano ang responsibilidad natin bilang mga anak ng Diyos na binago na ni Kristo? Una sa lahat, magbagong buhay. Sabihin mo sa katabi mo, magbagong buhay ka na ha? Hallelujah. Kailangan magbagong buhay. 2 Corinthians 5:17, narinig ko rin kanina to, sinabi rin. If any man be in Christ, he is a new creation. Old things, lumang bagay, old things are passed away. Behold, lahat, all things are become new. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Bago ng nilalang. Ang mga lumang bagay sa ating buhay ay lumipas na. Mga kasalanan natin, mga pagiging supladahan natin, pagiging masungit natin, pagiging masinungalingan natin, lahat yun lumipas na. Lahat dapat bago na. Amen. Kaso minsan may mga, sabi nga, I am crucified with Christ. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo. At ako rin ay kasamang namatay ni Kristo. So kailangan magkaroon tayo ng ganong kaisipan na ako ay patay na sa kasalanan. Ako ay patay na sa kasalanan at buhay na kay Kristo. Hindi na ang aking buhay ay buhay ko, buhay na ni Kristo. So kinakailangan kasi sabi sa salita ng Diyos, crucify, mortify the deeds of your flesh. Patayin ang mga pita ng laman. So, hindi yung katawan natin pinapatay ha, walang mag-suicide dito. Kasi pag nag-suicide kayo, pupunta kayo direct sa hell. Kasi ang pagpatay ay kasalanan. So, kung nag-suicide ka, pinatay mo yung sarili mo. So, kasalanang mortal yan. Hindi kailangan gawin yan. So, ang pinapatay natin, yung pita ng laman. O baka may mga nagsisigarilyo pa dito, nasasarapan sa mga yusi. Patayin yan. Yung pita ng laman yan. Kasi dadalhin ka niyan sa impyerno, sinasira yung katawan. Sabi ng Panginoon, kapag dinudumihan mo ang iyong katawan, sapagkat ang katawan mo ay templo ng banal na espiritu, sisirain ko yan. Ang tatay ko, namatay, cancer of the lungs. Kasi nung kabataan niya, sigarilyo siya ng sigarilyo. Nung nabuhatin sa Maynila, dinala namin siya doon sa heart center kasi hindi siya makahinga yung puso niya. Ang findings ng doktor, yung arteries niya mula sa heart papunta sa lungs ay sira na dahil sa sigarilyo. Number 1 na reseta ng doktor, stop smoking. Nung naborn again ng tatay ko, siyempre nag-stop naman siya ng smoking noon at naborn again na siya. Pero alam nyo ba, ang lahat ng ginawa natin ay may consequence. May consequence. Ano yung consequence? May resulta. May kaukulang resultang hindi maganda usually. Pinatawad na ng Diyos ang tatay ko dahil sinira niyang katawan niya at nabuhay siya na Christian, pero yung consequence, nagkaroon siya ng cancer of the lungs. Patatawarin tayo sa ating mga kasalanan, bakit hindi? Kasi ang Diyos ay mapagmahal. Pero yung consequence ng ginawa mo, ay aanihin mo pa rin yan. Kaya kung may mga ginawa tayong hindi mabuti, stop. Sabihin mo sa katabi mo, stop. Stop ha? Stop smoking, stop drinking ang liquors, stop sa pagiging playboy o playgirl na maya may girlfriend dito, maya may boyfriend doon, tapos bukas iba na naman. Ay naku, mga kabataan, huwag mo na kayong mag-relasyon, mag-aral mo na kayo.
Kaibigan lang muna. Pag natapos na, saka kayo magrelasyon. Hallelujah. At ang sabi ng Panginoon, ay huwag tayong makisama. Mayroon akong babasahin dito, no? Nasa 2 Corinthians chapter 6. Okay. Basahin natin sa 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 6. Okay. Verses 14 and 18. Okay, basahin natin na 14 and 8 to 18. Sabing gano'n dito, verse 14, huwag na kayong makipag-isa sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Oh. So, ibig sabihin ng huwag makisama sa mga hindi sumasampalataya. Hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo makipagmabutihan sa mga tao sa mundo. Ibig sabihin lang, huwag nating gayahin yung mga ginagawa. Huwag tayong magpa-impluensya sa kanila. Sabing ganon. So, baka may mga girlfriend at mga boyfriend kayong hindi mananampalataya. Aba, hindi tama yan. No? Kailangan pareho kayong mananampalataya. Sabi pa ngayon sa verse 15, maari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Belial, yan yung demonyo yan. Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O kaya ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos sa buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila. Ibig sabihin yung impluensya ng mundo, ng mga taong makamundo, humiwalay tayo sa kanila. Huwag kayong makisama sa anumang karumihan at tatagumpin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo magiging mga anak ko. Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. At sabi doon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33, ang sabi gano'n doon ay, ang masamang kasamay nakakasira ng magagandang ugali. Ang masamang kasama ay nakakasira ng magandang pag-uugali. Kaya huwag tayo makisama sa mga masasamang ugali. So yun, kailangan tayong magbagong buhay para ma-fulfill natin yung purpose ng Diyos sa ating buhay. Amen? Para masabi natin, alam na natin kung bakit tayo narito. Pangalawa, magbago rin tayo ng kaisipan. O baka yung mga kaisipan natin, yung mga makaluma pa, yung mga ibang nakasanayan natin sa mundo, lalo sa mga kabataan, baka nagbabasa pa kayo ng mga pornographic materials. Kailangan wala na yan. Yung mga dating mga kaisipan natin ay dapat magbuhin na. Sabi sa Proverbs 23 verse 7, as a man thinks, so is he. Kung ano iniisip mo, yun ka. Kaya dapat, Kristiyano na tayo, yung mga iniisip natin ay mabubuti. Amen? Hallelujah. Sabi sa Romans 12 verse 2, huwag kayong makigaya sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. So ibahin daw natin ating pag-iisip. Bakit? Upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. So, let us renew our mind patterned to the mind of Christ. Kailangang mabago ang takbo ng ating kaisipan. Hindi tayo dapat nag-iisip pa ng mga kasalanan o mga hindi mabuting mga bagay. Yung mga karanasan ninyong hindi maganda, huwag nyo nang uulit-ulitin, babalik-balikan sa isip nyo, tapos na yon. Yung takbo ng kaisipan sa mundong ito, huwag tayo makiayon doon. Ano yung kaisipan ng mundo? Aba, yung mga kasalanan, ginagawa, kumbaga sa sugar-coated ang tawag para hindi magmukhang kasalanan. Yung kabit, anong tawag? Ka-affair lang. Yung aking ka-affair. Yun ang mga tawag nila. So, kailangan huwag natin i-sugar-coat yung kasalanan. Call sin as sin, address it as sin, at iwanan. Hallelujah. Yung nagnanakaw, nataypan ko lang naman. Joke-joke lang, nataypan ko lang naman yun eh. So parang hindi ganun kabigat, no? So kailangan ay magbago na tayo ng kaisipan. Magbago din tayo ng pananaw. Hindi lamang puro makalupa. Kailangan din ay
ang mga bagay na makalangit. Gusto ko ring basahin natin ito na sa Colossus chapter 3, verses 1 to 3. Okay, basahin natin ang chapter 3, verses 1 to 3. Sabing ganun dito sa Colossus, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. So binuhay tayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay mga bagay na nasa langit. Ano ba yung mga bagay na nasa langit? Ano bang naisip nyo tungkol sa langit? May kapayapaan doon, may kasiyahan doon, may pagmamahalan doon, kalinisan, katwiran, justice. Nandoon na sa langit. Yung mga bagay na makalangit, yun daw ang pag-iisipan natin. Ay baka naman iniisip nyo yung mga video games na mga demonic-inspired. Mga pinag-iisipan nyo yung nagngingit-ngit kayo, naku, talaga naman itong aking may ginawa sa akin hindi mabuti. Kailangan hindi puro mga makamundo yung ating iniisip. O kaya ay puro nakatuon lang sa lahat ng mga physical at natural. Dapat ay spiritual and heavenly things. Ang mga bagay na panlangit, ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay, tunay na buhay ay natanggap sa Diyos. Natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Amen. So magbago tayo ng buhay, magbago tayo ng kaisipan, at magbago tayo ng pananaw sa buhay. At ang pananaw natin sa buhay ay huwag lamang puro dito lang, na puro kailangan ako'y magtapos ng pag-aaral, nagtatrabaho, para yumaman kami ng pamilya ko, puro sarili-sarili. Hindi lang panglupa. Ano ang ating pag-iisipan? Paano kaya ako makatulong sa gawain ng Panginoon? Paano kaya ako makatulong sa aking kapitbahay? Paano ko kaya matulungan yung anak nito? Paano ko kaya matulungan yung mga taong nasa kamunduhan? Paano ko sila madadala sa kaliwanagan? Amen? Yun yung ating iisipin. At pang-apat, magbago tayo ng layunin. Ano ba ang layunin nyo? Bakit kayo nabuhay sa mundong ito? Sa inyong estado ngayon, yung mga estudyante, anong layunin nyo sa buhay? Yung mga adults naman, anong layunin nyo sa buhay? Di ba may mga kanya-kanya tayong layunin? Pero ang mahalaga, ano ang layunin ng Diyos para sa atin? Ano man ang estado meron tayo? Dahil nilikha tayo ng Diyos na unique, kakaiba. At mayroon tayong mission na tayo lang din ang pwedeng gumawa noon. Hindi pwedeng iba. Naalala ko tuloy nung araw, yung mga kaopisina ko. Si Ping, sabi nga, pupunta na naman yan sa simbahan niya. Paragi nila akong niloloko. Ping, kumbaga sa sa Bisaya, sakupa lang man ako't pangamuyo. Sakupa at pangamuyo. Hindi pwedeng isakupon at pangamuyo. Ikaw ta mismo. Hindi pwedeng iba ang magpipray para sa kaligtasan. Although magpipray tayo sa kaligtasan, pero ikaw mismo ang dapat na sumunod sa Panginoon. And God created us on purpose. Purpose talaga ng Diyos na likhain tayo, hindi tayo aksidente. Alam niyo ba yon? Walang aksidente. Yung iba, maputok sa buho, aksidenteng nabuntis. Naku, walang aksidente sa Panginoon. Lahat tayo, may purpose ang Diyos. He made us on purpose. Sabihin mo sa kapatid mo, God made you on purpose. Sinadya ng Diyos na gawin ka. Hallelujah. Di ba? Sarap. Sinadya pala ng Diyos. Hindi pala ako mistake. Hindi pala ako mistake ng parents ko. Sinadya pala talaga ako ng Diyos na gawin. Kasi may purpose siya. And God made you for a purpose. Ginawa ka ng Diyos, sinadya ng Diyos na gawin ka dahil mayroon siyang papagawa sa'yo for a purpose. And with a purpose. Yan ang pagkagawa sa atin ng Panginoon. And we were born to serve. First to God, and then to our brethren and to the world. God calls us to be kind, tender-hearted, and forgiving. Kind, mabait, tender-hearted, malambot ang puso, at mapagpatawad. Tanungin mo sa kapatid mo, mapagpatawad ka ba? Amen. Mapagpatawad tayo kailangan magpapatawad tayo. Hallelujah. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 32, maging mabait kayo at maawain.
mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So kailangan maging mabait tayo, maunawain at mapagpatawad. Hallelujah. Ang purpose ng Lord para tayo, bakit na tayo nilikha is to share His divine, yung divine image ng God. He wants to share it to us. Gusto ng Panginoon na i-share sa atin yung kanyang divine image. Ano ang Diyos? Meron siyang righteousness, meron siyang love. Yun ang gusto niyang i-share sa atin. And gusto niya tayong maging part of a happy family. God has created us for good work into His image so that we could share in His overflowing love, overflowing grace and goodness through our relationship with God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10, we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good work. Handiwork, parang obra maestra tayo ng Panginoon. Nilikha niya tayo para gumawa daw ng mabuti, which God prepared in advance for us to do. So bago pa man tayo na ipanganak sa mundong ito, may nakaplano na ang Diyos na gagawin natin to do good works. Amen? Sabihin mo sa kapatid mo, sa katabi mo, do good work. Amen. Do good works. No, let us do good works. And we need also to recognize our gifts of using them to minister to the world in order to bring salvation, love, and light to the lost. At alam nyo ba yung pinaka-ultimate goal ng Panginoon para sa atin, sa ating mga Kristiyano? God wants to shape our lives patterned after the life of Christ. Gusto ng Panginoon na maging kagaya tayo ni Kristo para ma-reflect yung luwalhati ni Kristo sa ating buhay at maparangalan ang Diyos. Sige nga, tumingin kayo sa kapatid nyo kung kamukha na siya ni Kristo. Hallelujah. Ang gaganda at ang gagwapo ng mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Magaganda at gwapo ang mga anak ng Diyos. Praise the Lord. At huwag na tayong padadaya kay Satanas. Kailangan ay kinakailangang nagising na tayo na mayroong good works na pinapagawa ang Diyos sa ating buhay at gusto ng Panginoon na ma-reflect ang glory ni Lord sa atin. Saan, ano ba ang gusto nyong comment ng tao sa inyo? Yung adjective na sasabihin sa inyo, si Pastor Raul, naku, bait-bait yun. Si Pastor Raul, naku, lasenggo yun. Nung araw yun. Pero binago siya ng Panginoon. Amen, di ba? Mas maganda yung magandang adjective ang i-describe sa'yo. Kaysa yung playboy. Gusto nyo bang mga guys, gusto nyo bang maanuhan kayo ng playboy? Di ba? Pangit. Kailangan yung faithful. Ayan, faithful, hindi yung masamang adjective. Let us desire na maganda yung adjective na sasabihin sa atin ng tao. Kaya God wants us to reflect the glory of God sa pamamagitan ng pagbabagong buhay natin. Makikita si Kristo sa ating buhay. God is shaping us to be like Christ. Kaya alam nyo, yung mga problemang dinaranas natin, yung iniinis kayo, yung ginagalit kayo, yung nalalungkot kayo, nasasaktan kayo, tayong lahat, hindi yan para tayo ay pahirapan. Iyan ay inalaw ng Diyos para tayo ay baguhin. Kasi paanong lalabas yung tunay na pagkatao natin sa loob kung puro maganda ang nangyayari, di ba? Lalabas lang kung ano sa loob pagka nakakagalit. Kaya ang taong punong-puno ng galit, makanti mo lang, sasabog na yan. Pero kahit anong kanti mo sa taong talagang maunawain, ngiti-ngiti lang yan, hindi yan basta sasabog sa galit. Kasi walang galit sa loob di ba? Kung ano sa loob, yun ang lumalabas. Kaya yan ang gusto ng Panginoon, yung makita sa ating labas, yung glory ng Panginoon. Okay, so, mayroong 5 specific purposes ng Lord na gusto niyang gawin natin. Una, God wants us to center our lives around Him. Isentro daw natin ating buhay sa Panginoon. And that is our worship. Ang worship, hindi lang nagkakantahan tayo dito,
nagpapasalamat tayo sa Diyos, hindi lang yun ang worship. You can worship God through your work, through your thoughts, anything we do. Pag sentro lagi si Lord sa buhay mo, you are worshiping Him. As simple as naglalaba ka. Lord, alin ba dito sa aking lalabhan ang ibababad ko? Yung mga simple as that na nakikipag-usap ka sa Panginoon, you are worshiping the Lord. Because nakasentro ang buhay mo sa Panginoon. Amen? Gagawin ba natin yon? Sa pag-aaral. Naku Lord, hindi ko alam yung answer. Pwede bang makikopya, Lord, sa katabi? Hindi tama yon. Hindi ka nag-worship sa Lord. Dinadaya ka ng dyablo. No? So, kailangan mag-aral mabuti ang mga estudyante para pagdating ng exam, nag-glorify mo si Lord kasi answer ka ng answer. Lord, thank you, Lord. Ayan, binigyan mo na naman ako ng answer. Thank you, Lord. Kinakausap niyo ang Lord, hindi yung, Lord, paano ba ako papasa? Pwede bang tumingin sa katabi? Minsan nagpapaalam pa tayo sa Lord para gumawa ng masama. Hindi natin nag-glorify si Lord yan. Hallelujah. Pangalawa, learning to love God's family. That is fellowship. So makipag-fellowship tayo, mahalin natin ang mga kapatiran. O hindi nawawala sa simbahan ang nagkakatampuhan. Hindi nawawala minsan nagpa-practice kayo, naiinis ka sa katabi. Ano ba naman ito? Kanina pang ingay-ingay, nagpa-practice tayo eh. Hindi mo lang masabihan kasi ayaw mo ng gulo, pero sa loob mo kulong-kulo ka. Hindi yan naaalis. O hindi, lalo na yung pastor, ang daming problema yan, ang daming konsumisyon yan. Hindi naman niya mabulyawan yung mga members kasi baka mag-alisan, wala na siyang membro. Kaya kinikim-kim lang niya yan. Lahat ng yan, inalaw ng Lord para tayo ay tunay na mga daluyan ng kanyang pagpapala. Kasi madaling mahalin ang tao pag mabait at masunurin, di ba? Tama ba yon? Tama ba ako? Na madaling mahalin, pero pagka tigas ng ulo, pasaway, abay, napakahirap gawin yan. So, paano ko maipakita sa Panginoon, how can I show God, na talagang minamahal ko ang family of God, kapag nakakainis na siya, pasaway na siya. Naranasan nyo bang kahit hindi kayo ang mali, magsusori ka para maayos lang ang relasyon? Naranasan nyo ba yan? Naku, sa Italia, yung Italia talaga parang furnace of fire sa akin yan. Kasama ko noon, ang isang gitarista ko siya eh. Kasama ko sa Bible study, papunta kami ng Bible study. Tukso ng tukso sa akin. Meron kasi siyang pinakilala sa akin na unbeliever pa ha. Tinutukso sa akin. Ay, bagay kayo. Inainis na ko, ano ba, pwede ba tumigil ka sa katutukso? Kasi feeling ko, pag tinutukso mo ako sa unbeliever, nabababoy ang pagkatao ko. Kung hindi mo maigalang yung pagkatao ko, yung pagiging pastor ko na lang igalang mo. Naku, nagalit. Hindi na ako kinibo, nagdabog na. Ay, pupunta kami sa Bible study. Paano to? Ay, ako inis na rin. Ay, pag ako'y suplada pa naman ako pagdating sa guys na tinutukso-tukso sa akin. Hindi ko type. Nagagalit agad ako. So, galit din siya. Ako ang pastor, dapat mag-submit siya. Pero sabi sa akin ng Lord, you have to show to her kung paano magmahal. You have to show to her my character. Hindi yung character mo ang ipapakita mo sa kanya. Talagang it takes a lot of, kasi gusto ko nang sabihin, huwag na nga tayong magsama. Pero talagang nag-pray ako, Lord, Ansen, dumating ang puntong ako rin ang sumuko. Nag-pray ako. Sige, sabi ko mag-pray muna tayo. Tapos nag-pray kami, tapos sabi ko, I'm sorry kung nainis ka sa akin, kung nasaktan kita sa sinabi ko. Sabi niya kasi, ang dinig pala niya, ay binababoy daw niya ako. Sabi ko, hindi ganyan ang pagkasabi ko. Ang pagkasabi ko, na feeling ko, nabababoy ang pagkatao ko pag tinutukso ako sa unbeliever. Hindi ko sinabing binababoy mo ako. Ang dinig pala niya, binababoy daw niya ako. So, nag-usap kami at nag-sorry ako. Ay di, naayos ang relasyon. Tuloy kami sa Bible study. Amen? So, kinakailangan, mahalin natin ang family of God, that is fellowship. Worship sa Lord. Practicein natin yan sa lahat ng oras, bibigyan ng kasiyahan ng Panginoon. Fellowship to the brethren.
Kahit may kagalitan, kahit may hindi pagkaunawaan, huwag magstay doon. Normal yun na nangyayari. Kasi wala namang santo dito di ba? Ako, nagagalit pa rin ako. Ako, sumasama pa rin ang loob ko. Ako, nagsisigaw pa rin ako sa galit. Natandaan ko lang na sumigaw ako sa galit last year. For the longest time na hindi ako nagsisigaw sa galit, ay siguro mga 20 years more than na hindi ako sumisigaw sa galit. Last year ba yon? Nagsisigaw ako sa galit. Pero ang sinisigaw mo sa galit, yung kapatid ko. Kasi meron siyang ginawa sa akin na hindi ko nagustuhan. Nagsisigaw talaga ako sa galit. Yung nirelease ko yung galit ko. Pero pagkatapos naman sabi ko, pasensya ka na ha. Alam mo naman, kilala mo naman ako na pagka sumobra na, ay natauhan din siya kasi nagsorry din siya dahil nakita rin niya talagang mali. So, ganun, kahit magsisisigaw ka din sa galit, huwag mo hayaan. Pero pag nagsigaw ka sa galit, huwag sa kapatirang hindi mo kapatid ha. Hindi ka yan maunawaan, baka biglang hindi na dumating sa simbahan yan. At least yung kapatid ko sa dugo, kilala ko yun, na hindi naman ako iiwanan yun. Dahil magkakapatid kami, kahit anong mangyari, magkakapatid pa rin kami. So, loving the brethren, the family of God, na kahit may hindi pagkakaunawaan, huwag patagalin. Na kahit hindi ka ang may kasalanan, mag-sorry para lang maayos ang relasyon. Amen. At napakahalaga yung openness. Mag-open tayo sa isa't isa, huwag yung kinikim-kim lang galit mo. Pag nasa grupo, pangiti-ngiti ka din, okay. Pero pag uwi mo sa bahay mo, kinikim-kim mo pa rin ang galit mo. Hindi maganda yon. That is not fellowship. Kailangan ay wala yon. Pangatlo, na gustong ituro sa atin ng Panginoon na dapat nating gawin, yung tinatawag na cultivating spiritual maturity. That is discipleship. Kaya mag-attend kayo ng mga Bible study, mag-attend kayo ng Sunday service, huwag niyong iwawala yan. Magkaroon kayo ng quiet time every morning. Sino dito nagko-quiet time every morning? Ano ba yung ibig sabihin ng quiet time? Nung tinuro ko yan sa Italy, about quiet time, mayroon akong isang member doon sinasabi niya, sabi niya, ganun pala ang quiet. Kasi nung pinag-usapan namin ang quiet time, ganyan ba ang quiet time? Akala ko ang quiet time yung wala lang akong sasabihin. Ganun daw ang ginawa niya, wala lang siya sasabihin. Ang quiet time. Kasi quiet, sabi niya Kaya, nag-quiet ako. Ang quiet time, ibig sabihin, quiet ka para marinig mo ang Lord. Quiet ka sa mga ingay sa mundo, hindi mo iniisip yung mga bagay sa mundo, yung payapa ang puso at isip mo, nakikinig sa Panginoon, nakikipag-usap sa Panginoon. So, sa pamamagitan ng pagpupuri sa Panginoon, pasasalamat, pagbabasa ng salita ng Diyos, pananalangin. Yan ang quiet time. Ha? Gagawin natin araw-araw yan para makultivate yung ating spiritual maturity. Kasi kung hindi tayo matured, mahirap kaya magmahal ng pasaway. Mahirap kaya magpatawad ng ang sakit-sakit ng ginawa sa'yo. Mahirap kaya yun. Biro mo, hindi madali yun. Meron din ako doon na naging member na simple lang naman yung kasalanan ko. Dahil hindi ko lang nasabi kaagad na napalitan ng susi yung pinto ng tinitirhan namin. Kasi usually sila dumarating ng weekends. Abay, dumating ng during, in between ng Wednesday, wala ako sa bahay. Hindi na mabuksan yung pinto. Galit na. Grabe na. Hindi na ako kinibo. Nung magkahiwalay na kami, nagkita kami. Nung magkita kami, sabi ko, kasama niya yung iba kong mga kasama sa bahay. Nagyakap-yakap kami ng iba. Sabi, hello. Ikaw ate, kumusta? Sabi sa akin, Baba, grabe. Yayakapin ko talagang tinulak ako, gano'n. Tapos, tiningnan mo la ulo hanggang paa. Tapos, inisnab. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo, hindi ako nainis, hindi ako nasaktan, naawa ako sa Kanya. Kakaawa, Yun ang bunga ng nagkakanday ng spiritual maturity. Nauunawaan natin yung kahinaan ng iba. Hindi tayo basta bumibigay at pinapatulan natin sila. Amen. Hallelujah. Pang-apat, contributing something back. Binabalik natin sa Panginoon ang anumang meron tayo. Ano meron tayo? Meron tayong time. So, ibabalik natin yung time sa Panginoon. Magkaroon tayo ng time para manalangin, magpuri, magpunta sa church, gumawa ng mga ministries. Meron tayong talents.
Natutuwa ako sa mga talents natin kanina ito, yung mga dancers natin, ang gaganda nilang sumayaw, boys and girls. Yung mga ating mga worship team, praise the Lord, ang gagaling nila. Glory to God. Hallelujah. Nakakatuwa, natuwa talaga ako na maraming nagpapagamit sa Panginoon. Pagpatuloy nyo yan. So, give something back to the Lord through ministering to the body of Christ. And it includes also our finances. Na kung ano meron tayo, willing tayong i-share para marami pang mga tao ang maabot. And lastly, telling others about God's love. That is evangelism. Hallelujah. Kailangan tayong huwag lang na ako lang ligtas. Ang pamilya ko lang ligtas. Paano yung iba? Paano ba mag-evangelize? Di ba tinuruan pa tayo, may 3-minute gospel presentation. Pero alam nyo, napaka-effective na form of evangelism, your life itself. Kung dati kang sugarol at nakita nilang hindi ka nagsusugal, may tatak yan. Kung dating sinungaling ka at hindi ka na nagsisinungaling ngayon, may tatak yan. Kung dating lasenggo ka at ngayon hindi na, may tatak sa tao yan. Naalala ko noon na kapag kayong nag-share tayo ng Word of God, yung mga testimony ng mga believers, malaking impact yun sa mga nakikinig. Naalala ko pa noon, may napanood akong punong-puno ng tato ang katawan niya. Nalimutan ko na lang. Ay, Bill O'Hero. Dinig niyo ba yun? Punong-puno ng tato ang katawan niya kasi nasa munti siya. Nung araw, ang tato, pag ikaw ay napreso, hindi kagaya ngayon na art na daw nila. Kaya mukha pa rin, hindi ko pa rin type. Mukhang si Suma. At nagpatotoo siya ng buhay niya. Talagang maraming tao ang nasave sa patotoo lang ng buhay niya. Kaya mga kabataan, mga bawat isa sa atin, yung buhay natin, yung patotoo sa buhay natin, marami ang mabibless. Amen? Kaya, let us be an evangelist. Kahit saan man tayo naroon, maging missionary, ini-encourage yung bawat isa sa atin na maging missionary. Ano bang ibig sabihin ng missionary? Nagpapatotoo ng salita ng Diyos. Missionary in every place. Hindi ang missionary lang ay pupunta sa malayong lugar, no? You can be a missionary in your own place. Sa bahay ka ba? Maging missionary ka dyan. Ihatid mo ang magandang balita ng kaligtasan. Sa school, sa office, sa community, wherever we are, let's be missionaries. 3 bagay ang pwede nating gawin at dapat lagi nating ginagawa. Manalangin. Marunong ba kayo manalangin? Amen. So kung marunong tayong manalangin, be a missionary, praying not only for yourself, but praying for others, especially the lost souls. So mission yan. Kung natatak sa puso mo na ako'y maging missionary, so ang mission ko, araw-araw akong mananalangin, hindi lamang sa pamilya ko, hindi lamang sa church, kundi yung mga unbelievers. Kung may mga kinakainisan kayong tao na mga pasaway, mga taong hindi kayo pinapansin, hindi kayo minamahal, ipag-pray nyo yan, mission mo yan. At kapag nawin mo yan sa Panginoon, ikaw ay gagantimpalaan ng Panginoon. Pangalawa na dapat nating gawin, let us send others to the mission. Paano sa pamagitan ng pagsisend? Magbibigay tayo ng financial assistance para yung iba na pupunta sa malalayong lugar, pupunta sa kung saang mission ay makapunta. At ang pangatlo, be available yourself. Go. Ikaw mismo ay humayo at mamunga. At ang bunga ay manatili. So yun ang pwede nating gawin. Ini-encourage ko lang ang mga tao na nakakausap ko, ng mga Kristiyano na nakakausap ko, na maging missionary tayo sa kanya-kanya nating lugar na kung saan tayo dinala ng Lord. Nung last Monday, nag-attend ako dito, pumunta ako dito nung magko-culminate na yung YWAV. At nung makita ko yung mga kabataan, na-excite ako. Sabi ko kay Jeda, Jed, pwede bang mag-share? And then nung mag-share ako, sabi ko sa kanila, gusto niyo bang yumaman? Kung gusto niyo yumaman, mag-mission kayo. Hindi ako nagbibiro. Totoo yun kasi experience ko yun eh. Experience ko yun. Paano ko nasasabing experience ko yun? Ipinanganak kasi ako sa Bayang, sa isang
mahirap na pamilya. Ang tatay ko ay mangingisda, si nanay ay sa Bagayma lang. So, hirap na hirap kami. Tapos siyam pa kami magkakapatid. Ang dami namin. Kaya naalala ko pa nung araw, pagka magkakain kami, kailangan ginaatado, gidaron, ginahugay-hugay. Pag hindi, ay rumble taron. Ay ako ay medyo tuso ako. Sabi ko kay Mandy, ay to may tiki. Pag tanaw tiki, buuan ka na ng suga. Ay, matay yung si Teds, yung isa po ay, Teds may tiki. Pag tanaw na, ay matandain ta pala. Pag ay nay, yung aking ulam, binawasan ni Ate Ping. Palo. Kaya ibabalik ko. Kahirap ng buhay nung araw. Kaya naisip namin magkakapatid, magsisikap kami mag-aral para pag nakapagtapos kami ng pag-aaral, makapagtrabaho, aahon kami sa buhay, magkaroon ng pagbabago ang mahirap naming buhay. At totoo nga na nakakatulong ang edukasyon para magbago ang ating buhay. Kaya ini-encourage ko yung mga kabataan, mag-aral kayo. Mag-aral kayong mabuti, nakakatulong talaga yan para umunlad ang buhay natin. Kaya nung elementary ako, hindi ko malang naranasang mag-celebrate ng birthday. Hindi uso sa aming bahay yon. Kasi wala namang panghanda eh. Wala man lang nakakaalala ng mga birthday namin nung bata ako. Praise the Lord, no? Ngayon ay nagsiselebrate natin yung birthday. Hallelujah. So, yun ang aking pangarap. Magtatapos ako ng pag-aaral, magtatrabaho ako sa malaking kumpanya, at magpapakayaman ako, bibili ako ng car, magpapatay ako ng magandang bahay. Basta ganun ang pangarap ko. Then, in 1976, doon sa CPA Board Review Center ng PCC, Philippine College of Commerce, ngayon ay PUP na yan, na-met ko si Attorney Ben Baluyot at ako ay na-born again. Nung ako ay na-born again, tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Ay talagang ang saya-saya ng puso ko. Para bang dati kasi mayroon akong hinahanap na mga bagay na makakapagpapasaya sa akin. Pagka halimbawa, nag-achieve ako para sumaya ako. Pagka nakuha ko na yung gusto ko, pagkatapos wala na naman, para bang temporary yung happiness. Hindi ko maintindihan, hindi ko rin alam kung ano yung hinahanap ko na basta't may hinahanap akong makapagbigay sa akin ng fulfillment and satisfaction sa buhay ko. Pag mayroon akong dinisire at ma-achieve ko yun, pagkatapos sandali lang, wala na naman ulit yung joy, yung saya. Pero nung tinanggap ko si Jesus as my Lord and Savior, hindi ko ma-explain. Basta't ang saya-saya ko, na wala na yung mga hinahanap kong yun na makakapagpasaya sa akin. Kasi kakaiba yung saya eh. Hindi ko ma-explain. Basta't naroon doon. Marami ka siguro nakarelate sa akin na basta't masaya na hindi ko ma-explain. Yung relasyon mo sa Panginoon. And I surrendered my life to Jesus. So nung sinuko ko ang buhay ko sa Panginoon, pati yung aking pangarap na yumaman, ay isinuko ko rin sa Panginoon. Hallelujah. So in 1986, nung tinawag ako ng Panginoon para magmisyon, una dito sa Aklan, iniwanan ko yung trabaho ko at sumunod ako sa Panginoon. Praise the Lord. Nang sumunod ako sa Panginoon, napakabuti ang Panginoon. Si Lord, alam nyo, siyang pinakamabait at pinaka-generous na employer. Alam nyo ba yon? Napakabait at napaka-generous na employer. Hindi ka magugutom pag si Lord ang iyong employer. Naalala ko noon, kami ni Ate Rexy, nung bago-bago kami, ang banking system kasi noon ay napakabagal. Lagi kaming walang pera, hindi pa dumating yung aming allowance, ay wala na kaming pagkain. Diyan pa kami sa may General Luna noon nagbo-board. Nako, every morning yan, nagkakaroon kami ng devotion. Pagkatapos ng devotion, nag-usap kami. Ako kasi tagahawak ng tagagbasan. Rex, sabi ko, wala nang laman yung ating bigas. Wala nating bigas, wala na rin tayong pera. Mag-fasting na lang tayo ngayong lunch, ha? Kasi wala na tayong pera. Tapos mamayang hapon na lang tayo magpunta sa bangko, check natin. Kasi kahapon lang nang wala. So para nakakahiyang ang aga-aga, nandoon na naman tayo. Kaya mamayang hapon na lang sabi ko. So nakasenter na yung aming isip na mag-fasting. Maya-maya may kumatok. Ping, Rexy! Pagdami namin yung aming landlady sa taas, si Rika. Oh, ano? Sabi ko, ay, mamayang tanghali, doon kayo mag-lunch sa taas ha. Nagluto ako ng, ay, sige, hindi na kami nagpakipot eh. Pagkatapos alis na, nag-appear kami na, wow, libre nating lunch. Thank you, Lord, sinagot yung lunch natin.
Talagang ang bait ng Lord, hindi kami ginutom. Ay kaso ang problema namin, sa hapunan. Dahil talagang wala na kami sa wala na rin kaming pera. Di naka-set na naman yung isip naming mag-fasting ng gabi. Anyway, gabi naman, matutulog lang tayo, okay lang yan. Aba, siguro mga bandang alas 4, nagpapahinga kami, galing kami sa labas. May kumatok na naman, ang lakas pa. Tapos ang tawag ay buong pangalan, Resurrection Santos, Phil na Bonifacio. Hindi na Rexy, hindi na Ping. Sabi niya, ibang tao na to. Paglabas namin, conductor tag mga minibus kato anay nag-adto Rojas, Ag-Aklan. May mga minibus pataka to eh. Kami nga yan. Ay, binaba, kalahating sako. Ano kaya to? Pag alis niya, binuksan ko, kalahating sakong bigas. May bagoy, may sardinas, may sitaw, may kamatis, may sibuyas, may bawang. Kompletos ricados from Capiz, Weng Amper. Hindi naman kasi uso na ng ang mga Facebook na I'm hungry, kaya may magpapadala ng pagkain. Wala naman katong mga So nakita ko na ang Diyos talaga ay napakabuti. Kasi hindi naman alam ni Weng Amper na gutom kami at wala kaming pagkain. At bakit hindi dumating yung pagkain nung meron kami? Diba? Si Lord talaga yun eh. Kung hindi si Lord, paano darating ang pagkain sa eksaktong time na kailangan namin? Kayamanan sa akin yun. Yumaman ako dahil sa Panginoon. Sa pagsunod ko sa misyon, hindi kami ginutom. Kailanman hindi ako nagutom sa misyon. Hallelujah. So, hanggang sa Dipolog City at hanggang sa Italy, hindi ko naranasang magutom. Kayamanan para sa akin yon. At ano pa ang yaman na natanggap ko sa Panginoon? Narami akong namit na mga tao na mga mababait at mapagmahal. Yung pagmamahal, kayamanan sa akin yon. Yung mga kaibigan, malaking kayamanan sa akin yon. Yung mga kaibigan, sa oras ng pangangailangan ko, naroon sila. Natutugunan yung mga pangangailangan ko. Ang laking kayamanan. Mayamang-mayaman ako sa kaibigan, mayamang-mayaman ako sa pagmamahal. Hallelujah. At iyon ay bunga ng pagmimisyon ko. Pagsuko ko ng buhay ko sa Panginoon. At nakakatuwa ang Panginoon kasi hindi lamang yun mga bagay na yun, kundi maging financially, pinagpala ako ng Diyos. Kasi kinalimutan, sinuko ko na yung aking pangarap ng araw na yumaman, makabili ng sasakyan at magandang bahay. Nung ako'y na-born again, sinuko ko at nag-mission ako. But after how many years, nung ako'y nasa Italy, na-meet ko nga yung aking amo na nagpamana sa akin. Na ibinenta ko yung pinamanan sa akin at nakinabang tayo, mayroon tayong church dito sa Bayang, doon sa Dipolog, yung sa home base, TNO, marami pang iba, maraming napagpala. So kung hindi ako sumunod sa misyon, yumaman ba ako? Kung hindi ako punta sa Italy dahil sa misyon, na-meet ko ba yung amo kong yon? Hindi. Kaya nga mga kapatid, hindi nakakatakot mag-misyon. Kasi pagyayamanin tayo ng Panginoon at hindi tayo gugutumin kailanman. Hallelujah. At alam nyo, ako yung taong napakakuripot ko sa sarili ko. Kahit nakahawak na ako ng maraming pera, nanghihinayang pa rin ako bumili ng mga signatures kasi ang mahal-mahal. Kasi kapag nagsuot ako ng damit na signature at damit na mumurahin lang, parehas na namang nakukover yung katawan ko. Pag nagbag ako ng mga signatures at nagbag ako ng mga mumurahin lang, parehas na namang nalalagyan ko ng kung ano-ano ko. Pag nag-cellphone ako, Oppo lang ang cellphone ko, hindi iPhone. Oppo lang to. Oppo. Pero parehas na naman na nakaka-text ako at nakakatawag ako. So, hindi ako maluho sa sarili ko. Kasi iniisip ko, maraming nangangailangan, maraming pangangailangan. Parang mas joy ko pang i-share kaysa ilustay ko sa mga mamahalin, ay pwede namang hindi mamahalin di ba? At iyon na nga, nakakatuwa ang Panginoon. Kayamanan din sa puso kong natanggap ko dahil sa pagkakilala ko sa Panginoon na nabago yung aking puso. Alam nyo ba nung araw, napakadamot ko. Hindi nyo alam, no? Akala nyo mapagbigay ako, pero madamot ako. Naalala ko pa noon, mahirap nga lang kami. Ang nanay ko yan, matulungin. Pag may tumawag na, Dading, pahugam itbugas, diretso kita si nanay karon sa among tagbasan. Pag halin karon ko, naghugam itbugas, say, ako na yung ginapagalitan si nanay. Si nanay nga raga, pinahugam itbugas nga, ani man kita't bugas.
Hey, may sangkiri pa man Hay, paano kung mawad yung kita bukas, di tayo naman yung panghugam. Nagagalit ako sa nanay ko na hindi naman akong bumili ng bigas, Ganun ako kadamot. Pero nung binago ng Panginoon ang puso ko, ang saya-saya pala magbigay. Masaya pala tumulong. Yung kahit na hindi ka hininga ng tulong, nakusa mong binigay dahil nakita mong kailangan niya. Ang saya-saya pala ng effect. At alam nyo, ang effect pagkatapos, dahil wala nang laman ang kamay mo, pag naglagay si Lord ng laman, salong-salo mo. Kasi may laman, wala nang laman pero pag puno yan, pag naghulog ang Diyos ng biyaya, wala kang masasalo. Kasi puno na Kaya alam nyo, yung maraming pera na resulta ng naman ako, ginagastos na yon kasi parang makati ang kamay ko pag may pera Kaya lumalabas ka agad dyan pinamumudmud ka agad dyan Pero ang Diyos, sabi ko nga, pag walang laman niya, ninadala na niya. Kaya even until now, praise the Lord, talagang ipinagmamalaki ko yung aking Diyos. Hindi ko pinagmamalaki ang sarili ko. Ang Diyos ang pinagmamalaki. Just imagine, retired na ako, wala na akong trabaho. Pero alam nyo, nagpapaaral pa rin ako ngayon ng 5 estudyante. 2 yung aking pamangkin at 3 yung aking kababaryo. Alam nyo, ang binabayaran ko every semester, more than 100,000. Paano ko yan nakakaya? Pero nakita ko ang Diyos, kasi wala nang laman ang kamay ko. Sabi ko sa Lord, wala nang laman ang kamay ko, basta't dumarating na lang ang pagpapala. Kaya nga hindi nakakatakot maglingkod sa Diyos. Kasi when you give, you can never outgive God. You can never outgive God, I tell you. At mas masaya ang magbigay kaysa tumanggap. Kaya ini-encourage ko rin kayo na huwag kayong madamot. Kasi ang taong madamot din ang biyaya. Marami pa dyan ng mga devourer. Dahil pinapadala ng devourer ang madamot Pero pag ikaw ay bukas doob, hay, ang biyaya rin. Tuloy ito parang baha. Talagang rumaragasa. Hallelujah. So, my brothers and my sisters, in conclusion, baka na na kayo, na inip na. Ilang oras na ba ako dito? Wala pa namang 1 oras di ba? Kasi kanina 10:30. Wala pa 1 oras. Malapit na. Pero conclusion na to. So ngayon, alam na natin kung bakit tayo naririto. Alam niyo na? Bakit? Kasi may layunin ang Diyos. At i-practice natin yung 5 na tinuro ko sa inyo. Lagi i-practice natin na lagi tayong mag-worship sa Lord. Sa lahat ng ginagawa natin, i-involve natin ang Lord. Mahalin natin ang family of God, fellowshipping. Yung alagaan natin ang spiritual self-discipleship yan, kailangan yan. Then ministry, ibigay mo kung talents mo, yung pera mo, everything that you have, share it. That is ministry. And then evangelism. So ini-encourage ko ang bawat isa na mag-evangelize. Kaya kailangan kasing makita sa ating buhay na si Kristo ay buhay. Baguhin ang takbo ng isip, baguhin ang ating buhay, tingnan natin kung ano ang layunin ng Diyos at iyon ang susundin natin. So, mga kapatid, kinakailangan natin na maging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Palaguin natin ang mga pagpapalang binigay ng Panginoon sa ating buhay at lagi natin i-desire sa ating puso na parangalan ang Diyos. Whatever you do, whether you eat or drink, let us glorify the Lord. Bigyan natin ng kasiyahan ang Panginoon. Napakahalagang makita sa atin ang pagbabagong buhay. At napakahalaga na na-catch natin yung calling sa atin ng Lord, yung layunin ng Diyos. Bakit dumating si Kristo sa mundong ito? Kagaya ng sabi ko sa kanina, ano sabi ng Panginoon? I came into this world to what? To destroy the works of the devil. At bigyan tayo ng buhay na masagana at kasiyasya. So tayo ngayon, God called us to destroy the works of the devil. Amen?